Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay September 16, 2025. So, Tuesday pa lang. Maganda yung galawan ng market natin. Ang daming nag-bounce ng mga alaga natin. Ayan. So, bumawi tayo ng konti. 6,148.74 yung index natin. Yung net foreign buy pero hindi maganda, no? Kasi 19.31 million net foreign sell. Kaya lang okay lang yan. Maganda naman yung price action ng mga alaga natin. So nung umaga pa lang si Converge yung malakas yung galawan, and then pagkatapos yata ng hearing sa Congress ba yan or sa Senate. So wala yata nakita negative news sa mga online casinos natin. Ayan. Biglang umarkada si Bloom, si Web, at saka si Plus natin. So si Plus yung pinaka-winner for today's trading natin. Kasi maganda yung close yan. Nag-up siya more than 20%. So marami siyang news na lumabas. So silipin natin yan. Mamaya, overall picture, maraming gumalaw ng mga stocks natin kasi umangat nga yung index natin ng 1.51%. Kaya lang wala pa rin yung inaasam nga natin na net foreign buy ulit dito sa market natin. Tignan natin kung baka dead cat bounce lang yung galawan for today's trading. So sa US market, medyo sideways yung galawan kagabi. Pero yung futures ngayon, maganda pala yung galawang kagabi. Isang araw yung sideways. And then yung futures natin is maganda rin siya. So nakita ko maganda yung galawan sa US market. Tapos sa crypto, ba't mapula yung mga nakikita ko eh. Pero si Bitcoin nasa 115K pa rin yung kanyang galawan. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. Nanguna nga yung ating paborito, si Plus. So medyo marangkada yung galaw natin kasi nag-close siya ng 25.14%. Pero net foreign sell siya ng ilan to? 63 million. Ang dami yata nag-take profits kay Plus natin. So akala natin magbe-breakdown pa siya kasi walang catalyst, bumabagsak ng bumabagsak. Kaya pala binibenta siya ng binibenta ng mga foreigners from the past few days. May magaganap pala na hearing kanina. So wala naman lumabas na isasara o ano. Pero matagal na sinabi hindi naman isasara. Kaya lang yung market sentiment niya. So nung walang makita yung market na negative news sa kanya, tapos meron pa siyang casino sa Brazil, mag-ano yata take effect for today. So umangkada na siya. So nag-close siya ng 25%. Tingnan natin kung hindi dead cat bounce yung galaw na yan. And then yung iba sumunod din, si TAP. Nagulat din ako, sumunod siya. Nag-up ng 13.37%. So meron siya net foreign buy ng 1.4 million. Ilang araw na rin dumidiretso na nagde-drop si TAP, di ba? So nakasilip ng magandang galawan na pinitik na yung price action niya. 13%. And then si Bloom, ayan, sumabay na rin siya. 14.38%. Meron siyang, ayan, pangalawang araw na, no? 38.7 billion net foreign buy. Ayan. Congrats po yung mga meron, ha? So medyo na-hit yung isang TP sa kanya. Nakabingwit tayo ng more than 10%. Kasi sakto nasalo natin dun sa yung malaking red candle. Ayan, may hawak pa rin tayo ng Bloom. Tingnan natin for the coming few days kung tama yung pag-hold natin sa kanya. Tapos si APX, ito diretso yung kandila na ito nakailan na ba ako? 40% na yata yung hawak ko dito kay APX. So nag-up ulit siya. So sa close, binomba ulit 6.16% and meron siyang 62 million net foreign buy. Umarangkada pa rin ito. Actually mining stocks pala yung pinakamalakas sa index natin at saka sa finance. Kasi nag-up si BPI ng ilan ba, 7% din up niya. Kanina nag-bounce na rin siya. So medyo pangit na kasi yung galaw nila. Ayun, maraming nag-bargain hunting. Tapos si APX, si OGP, si SGP. So itong mga to, diretsong umakyat. Ayan. So APX, may tulak ng foreigners, 62 million. Ayan. Pero parang extended na masyado. And then si Converge nga po, so nag-up siya sa closing 5.03%. Ayan. Mabot ba ito ng 7%? O iba yung nakita ko na 7% kanina. So 5%. Very good. 25.7 million net foreign buy. And then si SCP, and nakalimutan ko yung lista kasi yung nakalagay dito plus din kanina. Ayan. So binago ko lang. SCP, so silipin natin. Pero nag-up din siya for today's trading po natin. Okay? So hindi ko pa makita yung reversal ng market pero at least may mga gumagalaw sa mga alaga natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education
purposes lamang po. So wag mong gagamitin to para as a reason para buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung bibilin mo. And then follow po ako lagi dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Ayan, marami naman tayo na uli for today. So, kung gusto mo ng guide, join ka din dito sa trading community natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers. Company reviews. So, kailan kaya si Maynilad? October, di ba? Paparating siya. Tapos, sample trades. Check mo na lang indicators. Yung mga nag-aaral sa market fundamentals, yung mga risk management, and PSE, stock market studies, mga basic learning po sa market natin. Okay? So, check mo lang po yan sa crypto. Follow mo lang po ako dito sa Palawi Trader. Crypto ko to. Ayan. So, wala tayong bagong update dito sa Facebook account, social media, para update dito sa mga posts or dito sa Facebook page. Ayan. Check mo na lang po. Pudegipig, yung mga articles natin sa local market, and Twitter, ano ba yung mga post natin? Wala pa yata yung summary yan. Si Plus ang nakikita ko dyan. So, saglit, silipin ko lang ulit yung ating home. Hindi yata, wala pa yata si Philippine Stock Exchange, no? Siya yung nantay ko dito para makita natin. Ayan, naglabasan niya ibang summary. Medyo maaga kasi itong record natin na to. Saglit lang. Ayan, nagpo-post tayo ng mga news. Check nyo lang yung mga news dyan. Ayan, si Plus pa rin, pinag-uusapan kasi nga, medyo marangkada yung price action. Si Congressman Barzaga, ayan, medyo na hina-highlight siya ngayon kasi medyo pakengko yung style niya eh. Ayan, so wala pang summary si Philippine Stock Exchange. Ayan. Bata pa kasi, di ba? So, and then naging siya, congressman. Okay, so dito na tayo sa homepage. So foreign funds bought, wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange, foreign funds bought, BPI, China Bank, Metrobank, PSE, ACRAP, FPH, Meralco, CNPF, Del Monte, AJ Costco, AREITs, MRC, Telconverge, dito ICT Mac, Bloom, Pure Gold, APX at saka CPX. Ayan. So nanguna nga mamaya ko na yan, si Plus natin. Foreign funds sold, BDO, East, West, tapos si ASEN, SCC, Shell PH, Emperador FB, FCG, ABA, AC, Aboites, nagpullback si ABA, Alifield Reach House, Globe Plus, Web, Robinsons Retail, SSI Wilcon, Nigel at saka si OGP. So sa closing po natin, so si Plus yung nauna nga kasi nag-up siya na 25% and then si BPI. So ito yung mga humatak sa index kaya lakas ng bounce ng market. Kahit na walang foreigners, diba? So meron tayong 7.23%, Converge 5%, BDO 3.96, AGI 3.57, JT Cap 2.61 and then GGS 1.89%. So LPG negative 1.76, SMPH negative 1.47. Si LPG po naman pinakalakas yung trend. Globe 1.05 and then Perodot negative 0.49. So makita mo, mas marami talaga yung blue chips na maganda po yung galawan sa market natin. Okay, so punta tayo dito sa mga balita. So nauna nga sa listahan natin si Plus. So finally nag-bounce 25.14%. Tignan natin kung hindi ampaw yan bukas kasi wala siyang foreign buying actually net foreign sell. So a leading e-game provider in the Philippines is exploring acquisition. Marami siyang good news. Ito yung una, acquisition ng land-based casino. So naghanap ako kapon, di ba nag-uusap tayo, sino kayo casino? Hindi siya sa Philippine Stock Exchange, si Casino Plus. Parang iba yata may-ari nun. Ang una ko naisip kahapon, si PHR. Pero tinitignan ko yung galaw ni PHR kanina. Ano naman siya wala siyang volume. So malamang hindi siya. And then merong news, yun nga Casino Plus. Tapos pangalawa, yung kanyang bukod dito, yung kanyang e-games license na sa Brazil. So alam ko first day niya ngayon o maglalan siya bukas. So tingnan natin kung meron pang follow-up na good news para dito kay Plus. Plus yung hearing. Siguro yung hearing pinaka-catalyst. Wala naman sinabi na ibaban siya. Wala tayong nabasa na gano'n. Okay? So pangalawa, ayan, sumunod na rin si Bloomberry. Pero alam ko si Bloom, pinost niya yung ano niya yung mega panalo. So, double check nyo lang. Hopefully, bounce na rin nga talaga siya. Bloomberry is prominent gaming company known for its Soler Resort and Casino. Okay?
So lease deal of LTP. Macro Asia nearing finalization. Source said Lufthansa MAC may secure new lease term for 226 kilometer in NAIA. Okay? So alas 3 yan na yun. So Petron Corporation reported strong participation in its USD 550 million exchange and tender offer. Okay, may tender offer siya. So DG Plus shares surge as firm sets first international launching in Brazil. Next week. Ayan, next week pa pala siya. Pero meron na siyang license to operate sa Brazil. Kaya nga mag-open na po siya. Ayan. Hopefully pambawi sa alaga natin. Tapos so Bloomberry. Okay, so makit siya. ICT. Ito si ICT, maganda pa rin yung ano niya, yung trend ng market niya. So the Philippines' largest port operator is seeking to complete several acquisitions in Southern Africa. ICT has experienced single-digit to low double-digit growth. Okay, maganda yung ano niya. Sinasabi niya, SM, okay, meron siyang share buyback, SMPH to raise up to 70 billion fixed retail bonds, CREC switches on 10 billion Batangas solar farm. So si Plus pa rin sa Brazil. Tapos Double Dragon retail bonds oversubscribed, Petron 300 million debt swap, ICT added hybrid cranes sa Manila terminal. Alas 12, malakas na yung market natin. Ayan o. So, hindi natin nahabol si Bloom kasi si Bloom, bago siya umarangkada, kasi sumabay lang naman siya kay Plus, di ba? Bago siya umarangkada, mababa pa yung ano niya kanina eh. Saan ba yung price niya kanina? 3% lang yata to si Bloom sa opening. Wala nga pala sa blue chip si, ano, si Bloom natin. Alas 11, ayan, malakas pa rin si, ano, si Plus, 5% pa lang siya nung ano, 11. So, bigla lang talaga siya after ng hearing na walang negative news, biglang binomba yung price action natin. Okay? So, gainers, converge. Ayan, converge yung pinakauna kanina umaga sa opening ng markets po natin. Okay? Share buyback, SM Fruit, OPM, plus pa rin. So, ngayon nga lang na-digest yung, ano, no, yung mga good news niya. Alas 10, wala pa si Plus dito. Oh. So, mga 11 lang siya. Oh. Ayan. Oh. Alas 3. Nagbigay sila ni Bloom ng ano, yung chance na ano. Kailangan, syempre, hindi naman natin alam yung mag-reaction ng market natin. Okay? Okay. LBC settles fully $39 million obligation with CP Bricks. Okay. So may article dito, one stock for 1 year challenge. Okay, may article dito siya. No? Merkado Barkada, yung mga galawang kahapon. Manila Water will see light decrease in their water bills. Ayan. So the Philippine Senate, ito yung balita kahapon. So the Philippine Senate will continue on Tuesday its inquiry on online gambling. Ayan. So, okay, wala negative news, good news. Ayan. Okay. So yun po yung mga nakita natin na balita dito sa market. Ayan, patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So double check mo na lang. So punta tayo dito sa chart. Okay. So makita natin maganda yung bounce. Pero ilalagay ko pa rin muna sa ano 6,000 yung ano level ng market. Kasi wala pa rin no. 19.32 million net foreign sale pa rin naman. So anyway, good news. 6,148.7 and 1.5%. So bullish engulfing candle. Ayan. So isa pa, kailangan pa natin i-break yung MA20. Yun yung pinaka main resistance ng downtrend na channel natin. Kaya hindi natin matanggal pa rin naman dito sa gap area. Hindi pa fully si gap fully visited siya. Okay? Anyway, good news for today. Tingnan natin bukas. May konting breakout pero downtrend pa rin yung direction ng mga indicators natin. Okay? So, yun po yung galawan. Okay, so ngayon silipin natin yung mga winners. Nauna ko na nalagyan pala ng, ng mga charting. Ayan. So, binago ko yung sequence ng ng video natin. So, nanguna si Plus, meron na siyang kung mapapansin niyo, may mga guhit na siya. Na-review ko siya kaagad bago yung yung review natin sa iba. Ayan. So anyway, tingnan lang natin yung price action. So 25.14 up si Plus. And then si Bloom, ayan, may guhit na rin, pasensya na.
So 14.38%, si TAP 13.7, tapos si BPI, ito yung malakas yung bounce, 7.23%. Ang daming gumalaw. Si PXP, binomba din to kanina, 6.28, APX 6.16, tapos si Converge 5%. So good sign para kay Converge natin. Tapos si AGI, gusto ko yung galaw ni AGI, 3.57%. Si Web, ayan, halos mag-breakout na rin. 3.41, Wilcon 2.97, buhay na buhay si Wilcon, no? JD Cap 2.6, ang dami ng bounce, nickel 2.14, and then lastly si OGP. Ayan, oh, diretso din si OGP, oh. Galawang ano din to, SCP saka ATX. So 2.02%. Okay, so yun po yung mga winners, and then sa losers, MRC 12.38. Kailangan talaga mabilis. Mabilis yung kamay mo dito, no? Kasi ang ganda ng galaw na ito, oh. Tapos bigla na lang dumiretso, oh. Kailan may ugali na nga siya na kapag tumataas na siya, nag-overbought, nagkakaroon siya ng mga pullback. Kaya, no? Ayan. So, kailangan pullback niya malakas talaga. More than 20%. Baka yan, baka hindi pa to. Tapos si Apollo, 8%. Ayan, hindi na siya makarangkada. Nahirapan na si Apollo natin. Puro bearish na yung ano yung candle niya. And then ABA minus 3.5, winners natin kapon. And then si sino pa? BLL wala pa rin, no? LTG, ayan, nag-drop si LTG. 1.76%. Okay? So balik tayo sa ano, silip tayo sa global market. Okay, so based dito sa galawan, maganda yung futures. S&P 0.26, Dow Futures 0.06, Nasdaq 0.37, and then si global markets, okay sa US, no? Sa Europe, ayan, medyo mix, may mapula. And then Asian markets, may konting mix pero mas marami yung belde. Mas marami maganda. Next, si crypto natin, nasa 115K pa rin si Bitcoin. O, nawala na yung mga red, kanina red yung lumalabas sa Ethereum, 4.5K, XRP 3, BNB 930, Sol 236, and then Dodge up ngayon ng 2.57. Okay, so punta tayo dito sa mga trending stocks. Unahin natin ulit si Plus ng PSE. So dito tayo sa mga winners. Nanguna si Plus, nag-up siya. Ewan ko, parang ganito din, nag-up siya, tapos bigla, unti-unti bumagsak, di ba? So nag-up siya na 25.14%, 23 na siya ulit, 18 na to kapon, di ba? And ito, 63.47 million net foreign set. Ayan, meron mga kumita na maganda para kay Plus. Okay? So ganyan muna, hindi pa siya nag-breakout, no? So MA20 pa rin yung pinaka-resistance natin. Ayan, ganyan lang muna. Pero pag once may breakout siya dito, good sign. So ano na lang siya, either uptrend, naging uptrend siya, or pupunta sa sideways channel. Ayan. So, tignan lang natin. For the coming few days, so celebrate muna natin yung magandang galawan ni Plus. Okay, so balik ulit, magre-retest tayo sa RSI 50. Tignan natin yan and hopefully gumanda yung direction ng MACD formation naman natin. Okay, so good. So, yun na yung mga catalyst ha. So, marami siyang catalyst. So, actually maganda yung yung Brazil na yun. So, kung sa Pilipinas, kumikita siya ng kumikita, pag nag-expand siya, kasi pati South Africa yata, gusto din niya putan. So sa Brazil kung mag-successful yung yung online games niya. So malaking revenue ulit na papasok kay Plus natin. Okay? Next, top, bigla nagising yung mga natutulog ng mga stocks natin. Ayan. So talagang Dow G, yung Dow G niya kahapon, no, laki din, no? Oh, 24% in just 2 days. Pero good sign, syempre, meron siyang breakout sa MA20. Yung overall picture niya, pangit pa rin siya kasi parang downtrend pa rin. Pero parang may nagkaroon siya na temporary bottom dito sa 1.34 na support level natin. So kung another green day bukas, mas incline ako na tignan siya dito sa 1.9 ulit. Ayan. Kasi ito yung previous na mga peaks natin. Kung medyo maaga, dito sa 1.8 na resistance area. Ayan.
So, kailangan basagin muna natin yan. Pero good sign kasi although malaki siya, 13%, di ba? Nag-close 1.57. So, breakout kasi yung konti, ng konti yung, yung candle natin. Good sign. So, yung RSI above 50 and nagtatry mag-recover yung pinaka-price action niya. Okay, so very good. Yung galawan. Next, si Bloomberry. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. Okay, so breakout din, no? Pero matagal siya dito sa dito sa MA20 kanina umaga. Ayan. So first time after July, nagkaroon ulit siya ng breakout dito sa MA20. Ayan. Hopefully good sign na. Ang tagal ng ilugmok yung mga alaga natin na stocks, hindi gumagalaw or pa-bounce-bounce lang sila. Okay? So pinaka-next na resistance, kung malakas talaga, sa 4. O baka masyado mataas, 3.8 muna. Ayan. So meron siya kasing dito eh. Ito may resistance at support dito sa level na to. Okay, so good sign. RSI 50 ulit. Tapos maganda yung galawan ng price action natin. Tapos close siya 14.38%. So nag-close siya is 3.5 and 38.77 million net foreign buy. Okay, good sign. Next, sa trending stocks, si APX. So di rin natin makita yung bottom nitong si APX natin, o bottom rather yung pinaka-peak niya. Kasi papansinin mo, patuloy na gumagalaw yung price action niya, di ba? So yung sukat natin kahapon, ayan. So nandun na siya ulit. Ang bilis. So ang bilis ng galaw niya. Lalo na may nagtutulak na foreigner sa kanya. So kailangan watch out lang. So mga wala pa kasi overbought na. Nasa RSI 86 na. So inantay na rin lang natin saan ba yung pullback na ito bago tayo mag-start na magkaroon siya ng take profits. So 9.5 yung current resistance. And hindi na kaya to ng ng trend channel kasi na to eh, sobrang taas na yung price action niya. Okay, so watch out na lang sa mga bagong papasok. Medyo obvious naman yung yung indicators na. Okay? Ako hindi ko pa bibitaw kasi parang kada yung yung price action. So 9.3, 6% and 62.09 million net foreign buy. Next, si Converge. Okay? So tingnan natin yung galaw. Ayan. So good vibes. Ayan. Na-set ko sa 12.68 kanina yung isang hawak ko na shares dito kay Converge na hit pala niya. Okay, so anyway. So very good pa rin. Mas clear na yung bottom niya ngayon. So ngayon, sisilip tayo dito sa resistance. Dito sa 13.9. Ayan. Hopefully makabalik sa MA20. Kasi wala namang negative news si Converge. Ayan oh. So okay naman yung net income niya. Kaya tataka ako, ba't ang lakas ng drop? Very unusual. Normally kasi kapag ganito na ayaw naman talaga nila kahit na okay yung earnings, may gano'n naman eh. Unti-unti lang siya. Parang si GGS yata yung nasa isip ko na Ayaw nila, kumikita naman siya last time. Tapos, paunti-unti lang yung drop ng price action niya. Pero itong si Converge, talagang siya. So, papasin mo, buhos talaga. Kaya very, very prone sa technical bounce din siya. Okay, tingnan natin bukas. So, hopefully mag-break tayo sa trend ng RSI. Kasi yung baba pa rin naman 33 lang yung RSI niya. Ayan. Okay? Pero good sign na kasi parang nag-bottom na si Converge. So nag-close siya 12.52, 5% and 25.77 million net foreign buy. Okay, so very good. Next, then lastly pala si SCP. So sinama ka rin siya kasi, ano ba to? Fill the gap ba to? Kasi ang taas ng gap nito, ayan oh. Tingnan mo dito sa kaliwa. Di ba? Wala yan eh. Simula nagkaroon siya ng adjustment ng price. Ayan oh. Di ba? So ano yan, wala sa resistance, kaya dumidiretso yung price action natin. Parabolic na rin yan eh. Okay, siguro extended Fibonacci. Pwede dito. Ayan. O sakto nga no. Ayan yung mga resistance. Kita mo ba? Umalit yung dito yung sinasabi niya, 19.6. Pero ang layo naman. Ayan. So, support na lang siguro ako. Lalo kasi wala siyang resistance eh. So, support na lang. 16.16.
Kaya lang watch out na lang kasi syempre overbought yung yung price action natin. Parabolic na yung mga yan. So hindi mo alam kung kailan siya magkakaroon ng mga pullback. Parang galawang din siya, APX. Okay? So nag-close siya 2.59, 17.44 and 28.86 million net foreign buy. Okay, so yun na lang muna. Hopefully, maging maganda yung close ng market ulit bukas. And kahit pa paano, may mapansin naman na net foreign buy. Kasi pag wala pa rin, sideways lang tayo sa month ng September. Okay po, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Olami Trader na YouTube channel. Dito sa Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga sunod guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.